Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Senator Risa Hontiveros. Dumalaw siya sa burol ni Mimaa Alicia, yung napaslang na pro-BBM vlogger. Sabi niya, lubos na pakikiramay sa mga mahal sa buhay ni Mima Alicia, kaisa niyo pa ako sa pagtawag ng hustisya. Ang ganitong trahedya ay hindi dapat mangyari kahit kanino pa. Mima, maraming salamat sa iyong suporta. May you rest in peace. Yan po, ang mga litrato, yan, nakatalikod si Senator Risa. Ito, yan, sa harapan ng kabaong. Yon, niyayakap niya ang pamilya. Well, masakit ang nangyari. Kahit sabihin natin na anti-DDS siya, no? O DDS, grabe nga, no? Nakikiramay pa rin ako. Although maraming tumatawa sa kanyang pagkamatay. Wag naman ganun. Tingnan mo, dito sa reaksyon, no? Parang segunda late Congressman Acop, nung namatay si Congressman Acop, instead na makiramay ang maraming netizens, mas marami yung tumatawa, natuwa. Dito naman kay Mima Alicia is mas marami yung tumatawa. Meron akong nabasang post ng isang abogado, Attorney Del Rosario. Sabi, bakit nyo tinatawanan ang pagkamatay ni Mima Alicia? Hindi nyo ba alam na meron siyang 4 na kapatid at siya ang tumutustos sa pag-aaral nila? Hindi nyo ba alam na meron siyang 4-year-old na anak? I don't know kung babae o lalaki. Na naiwan niya. Siya ang breadwinner sa pamilya. Kaya huwag nyo namang pagtawanan. Sana magpakita naman kayo ng puso ba? I agree doon sa abogadong yun. Na although inaatake niya palagi ang mga Duterte, lalo na si Vicky Sara. Parte lang yun kasi ang kanyang content is pro-BBM, anti-Duterte, ganun talaga ang kanyang ganon ang kanyang birada. So ako, yan, nakikiramay ako. Kailang, nagbisita rin si Auntie Claire Castro. May nakita kong post kanina. Sino pa? Wow, ito ang pinaka-the best. Nagbisita si actress, vlogger, yung celebrity na si Ivana Alawi. Wow, nagbigay ng 2 million pesos. At nangako ng suporta, lifetime support doon sa anak ni Mima. Iba pala, I'm sorry. Na-misplace ko. Hindi pala. Si Ivana Alawi pala ay doon namisita sa namatay na rider. So, wala akong nabalitaan. Wala pala. Si Ivana Alawi, hindi ko na monitor na nagbisita dito kay Mima Alicia. Doon pala sa driver, motor taxi rider. Yun. So, anong lesson na let's learn lesson from these events, Batang-bata pa si Mima Alicia. Ang buhay is a fleeting shadow. Sabi nga ng Bible is, humans is just a vapor. Yung amog sa umaga. Nandyan ngayon, mamaya wala. Para daw tayong flower in the field. Bumukad ngayon, mamaya-maya wala na. Very short lang po ang buhay ng tao. At hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Ako, 66 years old na ako ngayon. So, ang dalangin ko everyday, sa umaga, sabi ko, Lord, hiram sa Diyos. Hiram ko sa iyo ang buhay na ito.
Kung kunin mo na ako ngayon, so be it. Ganun. Ina-anticipate ko, today, I might die. So, ano ang implication nun? Dahil anytime mamamatay ko, I have to do kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi, ang buhay natin hiram sa Diyos. Balang araw, haharap tayo sa Kanya. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun ang natutunan ko noong bata-bata pa ako sa serbisyo. So, ang buhay ko ngayon, ako makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya lang, mahal tayo ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yung perish na sinasabi doon ay hindi yung physical death. Kasi ang kamatayan, according to the Bible, my first death, my second death. Ang first death, pag namatay yung physical body. But meron tayong kaluluwa at espiritu. Ang second death, as recorded in the Bible, kung yung kaluluwa at espiritu natin, maitapon sa lake of fire. Wherein, forever and ever, we will be separated from God. Yun ang second death. So, lahat tayo will undergo first death. How about your second death? Pwedeng hindi tayo mag-undergo ng second death. How? Yung good news ng Panginoong Hesus. ABC. Tanggapin mo lang ang good news. Ano yung ABC? A, accept that you are a sinner. Ako, tinanggap ko na yan na, Lord, makasalanan ako. Papunta ako sa impyerno dahil sa aking makasalanan. B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. So kayo mga kaibigan, pag aminin mo, aminin mo makasalanan ka, paniwalaan mo namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng iyong kasalanan, isa na lang kulang mo. C, commit. I have committed, I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Sana ganyan din ang gawin mo para pagdating ng ating physical death, no problem, kasi we will have an eternal life with our God in heaven. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa balay ni Uncle George nga dalupa so muni ang kahimtang sa iyang balay so muni ang ilang tutuanan o katulganan. So nag-extension sa diri kay kamay na lang ang ilang space. So muni ang gihatag nga yero DJ so wala ka buo. So muni ang itaod na. Buko kayo eh. Laki. Kung karon naman nagyan si Uncle sa iyang pag-atop sa iyang balay sa iyang abuhan. Kung karon naman nagyan ang balay nga abuhan ni Uncle. So si Uncle taga Purok 3 Tikalaan Talakag Bukidnon. So karon ko unsa imong masulti nga nahuman na gid ka og atop. So, dagang kayo salamat sa naghatag. Grabe na sa nagdalagapon diri paingon na kami natabangan. O so pila na ka tuig ko lang imong kuan nga wala pa kay sakto nga abuhan. Duha na katuig. So 2 years na. So pila na imong edad Col? 50 So 50. So naa pa kay anak Col? na So nangaminyo na or na kay nag-eskwela? wala. So Grade 9, grade 8. so unsa imong panginabuhian Col? Musura. So kuan lang mag-uuma lang gyapon ka Col. Oh, O so asa na imong asawa Col? nanrabaho. So nagtrabaho tungod sa inyong kawadon. So dako kayong pasalamat Col nga natagaan ka og giyero og nakaatop ka og
himo na ka sa imong kusina. Daw ka salamat. Natabangan ko. Hinaot po nga